Magandang araw, Pilipinas! Maligayang pagdating sa aming podcast kung saan binabalikan natin ang kasaysayan ng ating bansa at pag-uusapan natin ang mga ito para mas maunawaan natin ang ating nakaraan. Babalikan natin ngayon at pag-uusapan ang madilim ngunit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang martial law. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Sheen Andrea Pepito. At ako naman si Jana Ashley Pega, ang inyong host sa episode na ito. Nag-interview kami ng dalawang taong may kaalaman sa martial law. Pero bago muna ang lahat, ano nga ba muna ang martial law? Partner, ano nga ba at kailan nangyari ang martial law? Ang martial law ay isang sitwasyon kung saan ang militar ang makapangyarihan. Nangyari ito sa Pilipinas noong Setyembre 21, 1972, kung saan ipinatupad ito ng ating dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Marami ang inaresto at nawalan ng buhay sa panahong iyon. Hanggang ngayon, marami pa rin ang natatakot sa martial law. Nakakalungkot nga iyong isipin, partner. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang taong may kaalaman sa martial law. Sila ay direktang naranasan ang paghihirap noong panahong iyon. Pakinggan natin si Cholo Dohelio sa kanyang mga kaalaman noong panahong iyon. Magandang araw sa iyo, Ginoong Cholo Dohelio. Ako nga pala si Alexandra Nicole Ortez. Magtatanong ako ng 3 katanungan tungkol sa naranasan mo noong martial law. Ang iyong pangalan ay papanatilihin naming sikreto kung ayaw mo itong ipaalam. Unang tanong, ano ang mga naalala mo noong panahon ng martial law? Hindi pa ako pagkakas sa based sa mga lesson. Marami ako takot noon. Then, marami ako gawin ko kahit nakikita ko yan. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Pangalawang tanong, base sa iyong karanasan o kaalaman, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas? Based sa mga lesson, sobrang hirap ko. Buhay ng mga Pilipino noon. Hindi sila makapagsalita ng malaya. Balik sa mga Huling katanungan, ano-ano ang mga naging aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? para sa akin, ang parang na natutunan ko ay dapat maging aware tayo sa pagkakas. Paulit mo pang-abuso natin. Dapat kumakaganda. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Maraming salamat, Ortez. Pakinggan naman natin ngayon ang karanasan ni Denise Tan. Magandang araw po sa iyo, Binibining Dinistan. Ako nga pala si Cassandra Isabel Morilla. Magtatanong po ako ng 3 katanungan tungkol sa iyong mga pananaw o kaalaman tungkol sa mga pangyayari noong martial law. Bago tayo magsimula, nais naming ipaalam na ang iyong pangalan ay papanatilihin naming sikreto kung ayaw mo itong ipaalam. Maaari ba tayo magsimula? Yes po. Ang unang tanong, ano ang mga naalala mo noong panahon ng martial law? Base sa aking kaalaman, maraming hindi magandang bagay ang nangyari sa panahon ng martial law na nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagkawala ng kalayaan ng mga Pilipino, pagdakip at pagkukulong sa mga inosenteng tao, at pagkawala ng kanilang mga kabuhayan dahil sa pang-aabuso ng pamahalaan sa kanilang otoridad. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Ang pangalawang tanong, base sa iyong kaalaman, ano ang naging buhay ng mga Pilipino matapos ideklara ang martial law sa Pilipinas? Base rin sa aking mga natutunan tungkol sa martial law, ang buhay ng mga Pilipino matapos maideklara ito ay naging mahirap, nawala sila ng mga karapatang pantao, at maraming naging biktima ng pang-aabuso ng mga otoridad. Ang ating ekonomiya ay bumagsak din sa panahon na iyon at maraming pamilya ang naghihirap. Salamat sa iyong kasagutan at ang huling katanungan namin, ano-ano ang mga naging aral na naiwan sa iyo ng panahon ng martial law? Ang mga natutunan ko sa mga kaganapan noong martial law ay una ang kahalagahan ng kalayaan at demokrasya na dapat nating paglaban at ingatan. Pangalawa ay ang ating karapatang pantao ay hindi dapat nating hayaang kunin o tanggalin ng ninuman. At ang panghuli, dapat nating tandaan ang kalagahan ng ating tamang pagboto sa mga tamang tao upang maiwasan na maulit ang mga hindi magandang pangyayari. Maraming salamat sa iyong mga kasagutan at magandang araw po. Maraming salamat po sa inyong pagsagot. Base sa mga ibinahagi na karanasan nila, ay mas lalo naming naintindihan kung gaano kahirap ang mga sitwasyon noong panahon ng martial law. Dapat talaga na mahalagang pakinggan ang mga ito para hindi natin makalimutan ang mga historya at aral ng kasaysayan. Sa episode po na ito ay sana maging paalala po na ang kalayaan at karapatan natin ngayon ay hindi lang basta-basta nakukuha, kundi ito ay ipinaglalaban. At dito na po nagtatapos ang aming podcast tungkol sa karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako si Jana Ashley Pega. At ako naman, si Sheen Andrea Pepito. Maraming salamat po sa pakikinig. Paalam at mabuhay ang Pilipinas.